Welcome to the 700 Club Asia. Nandito po tayo sa Galilee Wonderland and Water Park Hotel sa Bustos, Bulacan. Nakikita po ninyo ngayon ang magarang sanctuary ng Galilee Worship Center. Ang lugar na ito ay perfect worship place for all. Talagang masasabi mong wonderful. Bukod sa wonderful pasyalan, ihatid namin sa inyo ang mga wonderful stories. Ngayong gabi, Mula rito sa Galilee Wonderland Water Park and Hotel sa San Pedro, Bustos, Bulacan, pagsaluhan natin ang Pag-ibig na Wagas! I play love music sa car since we go together. But really, it's just happened one night when we had this trip. And all of a sudden, it's just boom. I had that insecurity na I'm not the type of woman that men would take seriously. Baka hindi mag-work, sayang yung friendship. And then, our friend Michelle said, what if it works? lagi bang kapos ang budget mo? Panuuri ang mga practical tips ni Ching Kita. Pag inuna natin yung kagustuhan, nako, maniwala ka. Kakapusin talaga. Plus, alamin ang sekreto ni Engineer Archie para ma-promote sa trabaho at maging matagumpay sa buhay. Tunghayan ang kanilang kwento sa The 700 Club Asia. Susunod na. Ngayong Feb-ibig, we celebrate love. Kaya sa mga single, uso ang blind date, online dating, a-attend ng social gatherings para mahanap si the one at ang pag-ibig na wagas. Ikaw, Alex, saan mo ba nakilala si Judy, your wife? Wow, parang masyadong personal yan. Pero okay na rin, i-share ko sa public. Oo naman. Na-meet ko siya, nagwo-work na siya sa GMA, Channel 7. Okay. May nakapagsabi sa akin, meron daw bagong magandang empleyada dyan sa creative Network department. romance. Sabi ko, so kailangan makita ko siya. Pero first time nakita ko siya, nakatalikod siya. Pero talagang, alam mo na, kamukha niya si hindi ko nababanggit. Mahabang buhok, long legged. Kaya sinundan ko sa office. And nahuli mo. Yes, of course. Wow! Sa una nating kwento, nagkakilala naman sina Eric at Gail sa Los Angeles, California. Paano kaya nabuo ang kanilang pag-ibig na wagas? Let's find out. I'm Gail, I'm Eric, and this is our story. Nagkakilala si Eric at Gail sa ibang bansa at dito nagsimula ang kanilang pag-iibigan. The music, yung mga love music sa car since we go together. But really, it's just happened one night really when we had this trip. And all of a sudden, it's just boom. After that, it's parang revelation eh. Like, I had that insecurity na I'm not the type of woman that men would take seriously. So, that's what I said, baka hindi mag-work, sayang yung friendship. And then, our friend Michelle said, what if it works? Hindi nagtagal, nagkamabutihan ang dalawang magkasintahan hanggang sila'y makasal na. When I committed to marrying Eric, I promised myself that I will do everything so my family won't end up where I came from, my parents. So one thing was submission. But eventually, I grew up. Really, I grew up with a marriage na kailangan together equal and understanding and loving and communication talaga. Habang nasa Los Angeles, nagtatrabaho bilang isang respiratory therapist si Eric at si Gail naman ay isang office manager sa isang kumpanya. Ang pagkakaroon nila ng unang anak ay hindi naging madali. The doctor said to her, because she has a hyperthyroidism, and the doctor said when she had a checkup, you're not gonna have a child. But ang galing ni Lord, kasi 2-3 months into the marriage, 3 months, she got pregnant. I got pregnant. So yun yun ang talaga mga yung- highlight really namin na when we found out na she's pregnant. Naimbitahan din ang buong pamilya sa isang church service. And then I was enjoying it. And then Eric was there. I don't know if he was I enjoying was it, enjoying but it. he had to be there. So
on our way home, we were driving, I told Ryu, di ba, Yes. na parang, sabi ko, honey, I want Joseph to grow up in an environment like that when he can openly praise God and he would not be embarrassed and he would grow up in a community of faith. It was really, the Lord put a seed in my heart na it's not gonna be just one day transformation. It was little by little, and I see, when I set up, I see people, I talk to people, then that's the time no, oh, these people are good. Habang nagiging aktibo sa ministeryo, nagkaroon ng isang backpack mission sa kanilang simbahan at nagbunsod ito upang gawin din nila ang nasabing misyon sa Pilipinas. During the mission sa Batangas Tunawan, it was nice. You see kids, you're giving away backpacks, school supplies, and you can see the smile of the kids. It's so happy, and it just felt different from me kasi now I can give those away na dati walang nagbibigay sa akin. Now it's my time to give the kids this backpacks and school supplies. Habang nasa ibang bansa, ang mag-asawang Antes ay nagkaroon ng puso upang mas lalong tumulong sa ating mga kababayan sa Pilipinas. Yeah, somebody was selling us a taho factory. And then I told Eric na somebody's selling the taho factory. And then he just asked how many families will be affected in case it shuts down. So I told him. And then he just said, bilhin mo na. I felt at that time na we have to do it. Kasi ang dami mawawalan ng trabaho, 16 family, kids, and that. Parang the Lord planned this, okay, we're gonna give you this. You have to do this for me. Little by little. Isang pagkakataon ang naging dahilan upang gawin ang isang malaking desisyon. Ito ay ang bumalik sa Pilipinas. I-give up mo siya lahat. I-give up mo siya lahat. Yeah, God told us to sell everything we owned and quit our jobs, leave our family and friends, and leave our church behind. Sabi ko, ayoko na. Sabi ko, I'm changing my mind. I was looking for another home kasi we sold our home already. I mean, we were at that point. We sold everything that we had. And he said, let me decide first. And then I told him na, okay, you need to make sure that you are being led by God when you do this. I was just praying and putting my head down and just really listening at that time. And all of a sudden, I felt a tap on my right shoulder and a whisper, and it told me that you need to go back to the Philippines. Taong 2014, nang makabalik sila sa Pilipinas, nakahanap sila ng small group sa simbahan at naging oportunidad ito upang makabuo ng negosyong tutulong sa ating mga kababayang Pinoy. Ito ang Katha Kape. Kathang isip, Katha, it means to create. So, and when we started Katha Kape, what we wanted to do, not just to create the jobs, but also to showcase the Philippines. Kasi sa airport siya eh. Our vision was to put it in all the tourist spots, no? They have zero experience in making coffee. As in zero. Well, our managers do. Our manager, we hired But two yung mga- managers that Yeah. was good in barista. And they did so well. Yes, No? it was. It's so impressive. They did so well. Talagang so well. I mean, we did so well that we were able to open another branch in Intramuros. Correct. Isang mahalagang misyon ang nais matupad ni Eric at Gail sa nabuong negosyo. Our mission, our vision for all the businesses is one job equals one generation. That our hope and our prayer is through the job that that God has been able to give these people, it will have the possibility of changing that person's entire generation. So it was really God's grace that He put this plan into place. Yeah. Now, with the help With of zero business with zero business, even knowledge. Good thing our small group helped us. Yeah. Sa pinagdaanan ng kanilang pamilya, isang mahalagang aral ang natutunan ni Eric at Gail mula sa Diyos. If there's anything talaga na we learned through all this entire journey, is God is faithful talaga na there is a reward in obedience. And we have to live our lives. I mean, we're here on earth to enjoy, and bonus na yun. But I think the biggest mission that we have here on earth to be God's hands and feet. The Lord has a plan for you. This is not it.
bigger plan for you. So you have to be faithful really to God. And whatever you do it excellent. Kasi bibigyan ka ni Lord na opportunity. If you don't do this excellent, He will give you another opportunity. So I promise you guys, just do it for the Lord, glorify Him, and He will give you all the blessings that you need. Grabe, hindi madali yun, no, Alex? No? They felt that the Lord was calling them to leave everything and come back to the Philippines kasi may mission. Huh? Parang ang tingin ko nga, parang hindi, siyempre may love, no? But Oo. parang may assignment yung ano nila yung pagiging tandem nila para kay Lord. May purpose talaga. I think pag naramdaman mo yung wagas na pag-ibig ng Panginoon, He gives you that purpose, no? Amen. Amen. Ang pag-ibig ng tao ay pwedeng magmaliw, magbago, o magwakas. Pero ang pag-ibig ng Diyos sa atin, wagas, totoo, dalisay, at hindi nagbabago. Sabi nga sa unang Juan, chapter 4, verses 9 to 10, ipinakita ng Diyos ang kanyang pag-ibig sa atin nang isinugo niya ang kanyang kaisa-isang anak dito sa mundo upang sa pamamagitan niya ay magkaroon tayo ng buhay na walang hanggan. Ito ang tunay na pag-ibig. Hindi tayo ang umibig sa Diyos, kundi siya ang umibig sa atin. At isinugo niya ang kanyang anak upang akuin ang ating mga kasalanan para sa kapatawaran natin. Amen to that. At para magkaroon tayo ng buhay na walang hanggan, kailangan nating hanapin yung wagas na pag-ibig ni God sa pamamagitan ng pagsuko natin sa Kanya. Kasi ang problema sa atin, yung hindi natin maranasan ang wagas na pag-ibig ng Diyos because we are looking at the wrong places. Si Lord po is just one prayer away. So samahan po ninyo ako sa panalangin na ito sa pagtanggap sa Panginoon. Father God, thank you so much, Lord God, sa pagkatunay nga, Lord, na ang hinahanap ko, Panginoon, ay Ikaw. Ikaw pala ang kasagutan sa lahat ng aking pangangailangan. Kung saan-saan po ako tumutungo, kung kani-kanino po ako nakikipaghalubilo, hinahanap ko, Panginoon, ang wagas na pag-ibig na magbibigay sa akin ng forever na kaligayahan pero nasa iyo. Kaya, Panginoon, having realized that, I now have come, Lord God, in your presence to offer my life to you, surrender my life to you, Lord God. You are the one I've been looking for. Salamat po, Panginoon. Mula ngayon, Lord God, ay isusuko ko ang buhay ko sa iyo. Kayo na po ang maghari sa aking buhay. Hindi na po ako, Lord God. And do everything that you want to do to me, Lord God. Gamitin niyo ako ayon sa iyong kalooban in Jesus' name. Amen. Panginoong Jesus, natanggap ko po kayo na aking Panginoon at tagapagligtas. Sumabay ka ba sa panalangin upang tanggapin si Jesus? Narito ang CBN Asia Prayer Center para sa iyo 24/7 upang tulungan kang magsimula ng panibagong buhay na punong-puno ng pag-asa, kapayapaan at tagumpay. Just text YES, your name and location o mag-chat sa The 700 Club Asia Facebook Messenger. Ngayong nalalapit na ang summer, perfect pasyalan itong Galilee Wonderland Water Park and Hotel. This is a 10-hectare land that offers us wonderful swimming pools, cottages, rooms, and so much more. Kaya kailangan mag-save na para sa future outing ng pamilya o barkada. Tipid-tipid time na para sa well-deserved na vacation getaway. At para mas makatipid at makaipon, panoorin natin ang ilang practical tips mula kay Wealth Coach Chinky Tan. Uy, friend, alam mo, may bago na namang labas sa mall! Hindi ako pwede basta-basta bumaros ngayon, friend, okay? Kasi may minimitin akong budget. Friend, ano naman yung budget na yan? Ito, yan. Yan si Chikitan, isa siyang wealth coach. Paano ba mag-budget? Ilista ng lahat ang iyong buwan ng gastusin. Kasi pag hindi mo nilista, feeling mo na babudget mo yung pera mo, but actually hindi. Pangalawa, i-prioritize muna yung needs bago yung wants. Pag inuna natin yung kagustuhan, maniwala ka, kakapusin talaga. Third, kailangan i-distribute. I-distribute sa mga envelope. Kada envelope, tubig, may envelope. Kuryente, may envelope.
pamamalengke, may envelope. Ilista mo na yung pera kung magkano kailangan mo buwanan. Pag sumweldo ka, ilagay mo agad sa envelope. Paano ba mag-stick to our budget? Ang pinakamahirap sa pagbabudgeting ay disiplina. Kasi lalo na pag bagong sweldo, ang feeling mo ang dami mong pera. Pero pag hindi mo dinistribute yan, masyasya ka na lang na nagamit mo na pala. So very important, ang tip ko, kung wala kang tinatawag na internal discipline, maglagay ka ng external discipline. Number 2, ang pinaka-best pa rin pwede mong gawin, huwag kang maglagay ng ATM or tinatawag natin na credit card sa loob ng iyong wallet. Para hindi ka rin matukso na gumamit ng mga pera na hindi mo naman talaga kailangan o tinatawag natin because of impulse buying. Pangatlo, humingi ka ng tulong sa mga taong talagang marurunong na humawak ng pera at magpaturo kayo doon. Sila po ang pwedeng talagang maggabay at magbigay sa atin ng inspirasyon at tamang leksyon para tayo po ay hindi magkamali at hindi tayo magsisi sa uli. One Bible verse about budgeting that I believe that can help everyone is on Proverbs chapter 27 verse 12. Sinabi dito, a sensible man watches for problems ahead and prepares to meet them. The simpleton never looks and suffers the consequences. Kaya very important, I always tell people that you should always expect the best in your life. Planuhin mo na maayos, but you prepare for the worst. Just in case na may mangyari, at least nakaplano ka. Hindi yung basta, again, by faith, na lang tayong by faith. Always remember, God says also, diba, show me a person who has faith but does not do anything. Diba? Faith without what? Works is dead. Kailangan may pananalig tayo sa Diyos, pero kailangan marunong rin tayo magplano. Dahil yan po ang kalooban ng Diyos para tayo ay makaiwas sa utang, maging pagpapala tayo sa ibang tao. Yan. Kailangan talaga natin yung mga practical tips ni Chinky Tan, ano? At saka yung mga tips niya, no? Hindi natin alam yung sa maliliit lang na pagtitipid, no? It's really down to bigger May savings. cumulative effect. Correct ka dyan. Sa ating pagbabalik, alamin kung paano umahon sa hirap at naging matagumpay sa buhay si Engineer Archie. Ang kanyang success story sa ating pagbabalik. Diyan lamang kayo. Imayin mo na ang biyaya ng Diyos sa Blessings Live TV Special mula February 19 hanggang March 1, 12 midnight sa GMA at sa FB Live at YouTube live streaming ng The 700 Club Asia. Being rich is beyond money and material wealth. To be rich is to be able to give freely and unconditionally. Get the keys to real fulfillment through the power of giving in an exclusive audio teaching by Peter Kairos. Real joy for any amount you choose to donate. You are giving because your heart is blessed, so you can always trust God to meet all your needs. Be a CBN Asia partner today. Ang wagas na pag-ibig ay naipapadama na natin sa pamamagitan ng pagtulong sa ating kapwa. Agree. Gaya ng sama-sama nating ginagawa sa pamamagitan ng CBN Asia's humanitarian arm, Operation Blessing. Kamakailan lang ay natulungan natin ang 75 anyos na si Manuel Montecarlo ng Masbate. Isang araw ay humikab siya at naramdaman niya ang tunog sa kanyang panga. Masakit ito at nahirapan siyang magsalita at kumain. Pumunta siya sa albularyo para magpagamot pero wala pong nangyari. Kaya naman nang dumating ang Operation Blessing team sa kanilang lugar, agad siyang tinulungan at ginamot ng ating volunteer dentist. Sa wakas, naibsan ang kanyang sakit. Binigyan din natin siya ng libreng gamot, hygiene kit at Biblia. Malaking tulong yung Bible para sa kanyang pang-araw-araw na gabay sa buhay. Ngayon, nakakangiti na ulit siya. Wow, look at that smile. It's priceless. Isa lamang po si Manuel sa ating sama-samang natulungan sa Masbate. Pero marami pang katulad niya ang pwede nating matulungan. Ang 1 week na medical brigade na ginawa natin sa Masbate ay nagkakalaga ng 500 to 600,000 pesos. Malaking halaga po ito pero kapag sama-sama, nagiging magaan sa bulsa. So, we challenge you to sponsor one medical brigade. Pwede niyong gawing beneficiary ng CSR
o corporate social responsibility ng inyong kumpanya ang isang Operation Blessing Medical Brigade. Kaya partner with us now. To donate, just scan our new QR code on your screen. It's fast, easy, safe, and very convenient. You can also visit our website, cbnasia.org/give for more details. God bless you more as you give. Samantala sa susunod nating kwento, alamin kung paano nakaahon sa kahirapan at naging matagumpay sa buhay na engineer si Archie. Coming up next, stay with us. Imayin mo na ang biyaya ng Diyos sa Blessing. Live TV special mula February 19 hanggang March 1, 12 midnight sa GMA at sa FB Live at YouTube live streaming ng The 700 Club Asia. Magdodonate ako sa CBN Asia. Oo, bait naman. Sige. Type mo cbnasia.org/give. cbnasia.org/give. Yan. Okay pa. Oh, kaya mo na yan. Madali na yan. Ikaw na. Tulungan niyo po. Ang dami pang itatype eh. Tapos 4 lang ang daliri ko. Tapos ang dami pang hihinging details. Iba na Ay, eh. iba na. Iba na po. Icons na oh. Opo. Nagbago na yan ang ito. Kaya ko na po to. Oh, sige. Excuse me, Rito. Ako na po dito. Relax na po yan. Yan. Pagkatapos ko, Kuya Roderick, ikaw naman po mag-donate, ha? Ikaw nga po, 5 daliri mo, di ka nagdo-donate, eh. Anong hindi? Kaka-donate ko lang oh, sa cellphone. Sobrang dali na pala. Ano pa hinihintay natin? Donate na! Ako po ang bunso sa 3 magkakapatid at nag-iisang lalaki. Bata pa lang po kami ay tinuruan na po kami ng aming mga magulang na magtrabaho sa bukid. Bagamat hindi nila kami pinipilit magtrabaho, subalit alam namin sa aming mga sarili na dapat namin tulungan ang aming mga magulang. Bukod sa kahirapan, may isa pang hamon na hinarap si RC. Naisip ko nung panahon na iyon, lagi na lang ako ang pinagtitripan ng aking mga kaklase. Subalit, hindi ako nagtanim ng galit sa kanila. Dahil alam ko na dapat lamang ay ipanalangin ko na lamang sila at huwag akong gumanti, ano man ang gawin sa akin. Ang pagpapatawad sa kapwa ay natutunan ni RC mula sa salita ng Diyos. Noong panahon iyon, Kristiyano na ang aking mga magulang. Kaya bata pa lang kami ay sinasama na nila kami sa simbahan. Sinasama nila kami sa Sunday school upang kami turuan kung paano magtiwala sa Panginoon. Kaya kumbaga sabi nga ay lumaki ako sa isang Kristiyanong pamilya. Habang lumalaki siya ay napatunayan ni RC na tapat ang Diyos sa kanyang pangako na hindi sila iiwan o pababayaan man. Nang minsang nawalan sila ng tirahan. At sumagot niya ang Diyos sa aming mga dalangin. Isang tao ang ginamit ng Panginoon na kaibigan ng aking tatay na magpatira sa amin ng libre sa kanyang isang maliit na bahay sa ibang lugar kung saan ay doon kami nananatili hanggang ako ay makagraduate ng high school at makapag-aral ng college. Sa kolehiyo, nakatanggap si RC ng scholarship hanggang sa makapagtapos siya ng kursong Electrical Engineering. Nakapasa rin siya sa board exam noong 2001. Isinubukan ko naman mag-apply na trabaho sa Maynila. May nakita akong opening jobs sa isang malaking broadcasting network. Kaya sinubukan ko mag-apply dito. Sabi ng Panginoon ay gawin ko lang at sumunod lang ako. Sa pagkataong iyon, 2003 ay natapos ko ang aking training at naging isa na akong ganap na lighting maintenance sa isang malaking broadcasting network. Makalipas ang ilang taon, sa tulong ng Diyos at walang sawang pagkatiyaga, na-promote siya sa kanyang trabaho bilang supervisor ng outside broadcast operations and facilities ng kumpanya. Tunay nga na hindi ako pinabayaan ng Panginoon maging sa journey ng aking karir. Doon din sa kumpanyang ito ay na-discover ko ang isang Christian fellowship na siyang magiging tungkod ko upang patuloy akong maging matatag sa aking spiritual na buhay. Noong 2006, natulungan ni RC ang kanyang mga magulang upang makapagtayo ng sariling bahay at taong 2008 nang makasal naman siya kay Shirley. Pagtatagpuin ng Diyos ang aming mga puso.
Naging prayer partner muna kami hanggang sa kami maging magkasintahan. Tuloy-tuloy ang biyayang natanggap ni RC at ng kanyang pamilya mula sa Diyos. Nakapag-aral si RC ng short courses sa ibang bansa. Nagkaroon ng sariling bahay at negosyo. Itinatag niya ang Salfer Engineering and Solar Technology Enterprise. Nagkaroon kami ng pagtutulong upang mabuo ang isang charity works, ang Light in the Darkness Project, kung saan ay nagpamigay kami ng mga maliliit na solar lighting home system sa Dumagat Tribes sa Montalban, Rizal. Malaking tulong ang proyektong iyon upang mahihatid ang liwanag sa mga pamilya at sa mga bata na nais mag-aral tuwing gabi, kung saan ay sila ay nakatira lamang sa bundok at walang liwanag na nakikita. Ay nakasama kami sa mga grupo kung saan ay nag-guide sa mga kabataan. Ito ang Rescue Kabataan. Napakahalaga nito para sa akin dahil alam ko na sa pamamagitan nito ay may babahagi ko ang aking mga karanasan sa mga kabataang ito upang hindi sila mawalan ng pag-asa at patuloy na magtiwala sa Diyos at umilala sa Panginoong Hesus bilang Panginoon at tagapagligtas ng kanilang buhay. Sa naging takbo ng buhay ni RC at ng kanyang pamilya, isang mahalagang aral ang kanyang natutunan mula sa Diyos. Napakabuti ng ating Diyos dahil sa kabila ng mga problema at pagsubok, dumaan man tayo sa mga pagkabigo ng buhay, ay patuloy na ginagamit ng Diyos ang mga ito upang maganap ang kanilang dakilang layunin para sa atin. Ang bawat pagkabigo ay bahagi ng proseso ng Diyos para sa atin upang tumatahakin natin ang direksyon, ang landas na nais niya para sa atin. Tulad ng sinabi sa Romans 8:28, all things are work together for good for those who love God, who called according to His purpose. Alam mo, Felici, one thing that stands out sa naging buhay ni Archie ay yung katapatan ng Diyos sa kanya. Kasi hindi siya makakapag-aral kung hindi siya naging scholar. At nung naging scholar naman siya, ay nakapasa siya sa board exam. At hindi lamang yan, nakapagtrabaho siya sa malaking network. Yes. And later on, nakapagpatayo ng bahay, later nagpatayo ng sariling negosyo patungkol pa rin sa pagiging engineer niya. Oo, and also because of God, I think he was given wisdom, no, kung paano i-steward yung napakaraming mga talento niya at skills niya, no? Galing ni God. Sa buhay, tumulong tayo sa iba na may kalakip na pag-ibig. Mag-ibigan tayo di lamang sa salita, kundi lalo na sa gawa. 1 John 4:7-8 reminds us, dear friends, let us love each other because love comes from God. Those who love are God's children, and they know God. Those who do not love do not know God, because God is love. Namnamin po natin at pag nilay-nilayan sa Tagalog, mga minamahal, mag-ibigan tayo dahil ang pag-ibig ay mula sa Diyos. Ang umiibig sa kanyang kapwa ay anak ng Diyos at kumikilala sa Diyos. Ang sinumang hindi umiibig sa kanyang kapwa ay hindi kumikilala sa Diyos dahil ang Diyos ay pag-ibig. Kaya kapatid, nasan ka man, we love you and we pray that our loving God will richly bless you and your family. Bago po tayo magtapos, nais nating pasalamatan ang mag-asawang Narciso at Cynthia Perez ng Galilee Wonderland Water Park and Hotel dito po sa San Pedro, Bustos, Bulacan. Yes, maraming salamat. Salamat din sa kanilang hardworking, dedicated at supportive staff. Maraming salamat. At dito nagtatapos ang ating maikling kwentuhan. Stories of hope, faith, and love. Join us again tomorrow for another inspiring episode of the 700 Club Asia. God bless you more and more. See you next time. Kailangan bang dumating sa point na to? Lord, gusto ko pang mabuhay so that I can have a chance na bumawi sa pamilya ko. I was smoking crack at 16, 17 years old. I knew it was wrong what I was doing, but I could not stop. You get one thing in solitary confinement. You get a Bible. God was speaking to me, and I was so consumed by His love.